Ano pangalan mo? Christina. Ilang taon ka na? 10. Nag-aaral ka ba? Bakit? Pati ka nag-aaral. Na-stop ako. Anong grade mo na dati? 1. Grade 1. Kuya, ano pangalan mo? Jonathan. Pumapasok ka? Ilang taon ka na? Na-stop ako nito. Ilang taon ka na? 10. Sundel. Anong trabaho ng mga magulang mo? Wala po. Na-try mo na bang magpulot ng basura? Tapos saan kayo nagpulot? Doon lang po banda sa Dragon. Sa Dragon King. Ang malakas yung paglalaro. Tapos sa umaga naman po nakuha kami isa sa market. Ang Kabataan ng Pag-asa ng Bayan, isang linyang tumatak sa mga Pilipino simula ng bitawan ni Dr. Jose Rizal ang mga salitang iyon. Pero paano kung ganito ang kamumulatang buhay ng ilan sa mga batang Pilipino? Lugmok sa hirap, hindi makapag-aral, at nagtatrabaho sa kabila ng kanilang napakamurang edad. May aasahan pa kaya ang bayan sa kanila? O sila na lang ang aasa sa bayan hanggang sa huling basura na kanilang mapupulot at maibebenta? Ang Smoky Mountain ay isang lugar sa Kamaynilaan na magpapakita at magpaparamdam sa iyo kung gaano ka kaswerte sa buhay bilang isang may kayang mamamayan. Mas pipiliin mo nang hindi makita ang mga makikita rito dahil bukod sa napakarumi ng paligid ay maaari ring madurog ang puso mo kapag nakita mo ang pamumuhay ng mga tao dito. Nung unang punta pa lang namin doon, nakita na namin agad, parang sumalubong na yung mga bata, ang daming bata. Nakikita mo sila, halos lahat, walang damit. Madungis. Yun, madumi sila. Tapos, makikita mo talaga yung, parang yung kahirapan nila doon. Sobra. Ang marirealize mo na ang hirap maging mahirap. Yung mga bata, sobrang inspired sila kasi kahit ganun yung pamumuhay nila, nung nakita nila tayo, sobrang saya nila, nakangiti sila, kahit ganun yung style ng pamumuhay nila. Tsaka din mo talaga masasabi na maswerte pa rin tayo. Kasi hindi tayo lumaki sa ganong klase ng buhay. Kung iisipin mo, diba, Tondo, pag sinabing Tondo, ang gulo, magulo yung tao, parang madaming away, madaming gulo. Pero nung pumunta kami sa Smoky Mountain, iba eh. Iba yung approach ng tao. Yung sa guard, pa lang doon. pagdating sa guard, sabi niya kailangan ng security parang security. Kaya punta kami sa barangay na nakakasakop sa Smoky Mountain. And then yung hindi kami initsapera ng mga tanod na nandun nung humingi kami ng tulong para ma-escortan kami sa Smoky Mountain. Dito ay nakilala namin si Aling Agnes Velez, 44 na taong gulang. Dito na siya isinilang, nagkamuwang at ngayon isa na siyang magulang na pilit itinataguyod ang kanyang pamilya upang hindi pagdaanan ng kanyang 8 anak ang pinagdaanan niya nung siya'y musmus pa lamang. Ang aming hanap buhay ay isa lamang mangangalakal. Kapag katag-init kami nangangalakal dito, at kapag tag-ulan naman ay kami nagtatanim ng mga gulay para isang karagdagan sa aming kita at siyang pinangbabaon ng aking anak. Lahat kasi sila nag-aaral na at doon ko kinukuha lahat ng gastusin sa eskwelahan sa pamamagitan ng pamamasura at pagtatanim. Nagkaroon ako ng konting hanap buhay na diyan ko naman din kinukuha lahat. Dahil walang trabaho ang asawa ko. Diyan sa maliit na paninda na yan, ay aking minsan linalaban ng may laman, minsan wala, gawa ng yung aking kinikita dyan, napupunta lahat sa anak ko baon at project ng aking high school. Kasi ang hirap po talaga magpaaral. Lalo na kung walang trabaho ang asawa mo.
lahat ikaw ang nakaatang dyan. Dahil hangad ko lang ang magkaroon ng kinabukasan ng aking mga anak. Yung tubig sa Smoky Mountain, ang hirap maghagilap. Yung ultimo, isang bote ng Wilkins na 1 litro, ganun. Diyan may matubigan sila dyan. Dito lang din sa taas na to. Yun nga, minsan nagtalo kami ng asawa nung nagpapatubig. Kasi hindi ko alam nagtaas sila eh. Kung magkano ba kako talaga ang 1 Wilkins. Sabi niya ay 2. Grabe naman kako. Masahol pa kayo sa baba. Sa baba nga, 50 lang 1 Wilkins eh. Pagdating sa inyo, 2. Sabi niya, wala tayong magagawa kasi yun talaga ang patakaran eh. Patakaran, may binabayaran ba kayong rito? Wala naman kayong binabayaran dito dahil jumper lang naman yan. Sa isang araw, nakakasurvive na sila sa 100 pesos. Pero kung sa atin, sa normal na tao, 100 pesos mo, pang Jollibee mo lang yan, diba? Kaya nung minsan dumain siya sa akin, wala akong pambiling project. Ano ba yung project Kailangan ko makabili ng module eh. Magkano ba yun? 45 eh. Paano yun anak? 100 lang ang pera. Ito pa lang ang benta natin. Sabi ko, unahin muna kaya natin yan. Huwag na kayo magbaon. Pero ang bigas, huwag natin kalimutan. Bumili ako ng 1 kilo, linugaw namin. Para magkasya lahat, malagyan ang sikmura. Lahat ng bagay doon, ang hirap kuhanin. Ang hirap mangkaadik-ka. Kasi kung para sa amin ayaw ko matulad sila sa akin. Kaya ginagapan ko sila sa hirap. Kung minsan, sinasabi ko sa kanila, eto yung baon nyo, 5 piso lang, pagpasensyahan nyo na. Kasi sinasabi nila sa akin, kahit 2 na lang mapambili lang namin ng tubig. Dahil gusto namin makapagtapos kami ng pag-aaral. Habang tinatahak namin ang daang basura ng Smoky Mountain, aming nasaktuhan ng isang feeding program na isinasagawa rito madalas. Minsan nga, hindi ko na masabi. Naaasa na lang kami sa feeding. Kasi kung minsan may feeding dito, masaya kasi nakakain ng mga bata rito. Kaya ginagawa ko, tumutulong ako sa kanila para makalibre na rin kami sa pagkain. Ang Project Faith in Action with Love ay isang proyekto na tumutulong sa mga bata rito sa Smoky Mountain sa pamamagitan ng pagpapakain at pagbibigay ng mga pangunahing kailangan ng mga bata. Ako si Genesis Amiel Mateo, 20 years old, student, and at the same time, nagmi-ministry dito sa Smoky Mountain. Tumutulong kami sa mga bata dito sa Smoky Mountain sa prosesong nagpapakain kami. Bibigay kami ng pagkain, ng damit, ng sapatos, ng mga toothbrush, mga hygiene sa mga bata. Actually, yung dad ko talaga yung nagsimula nitong lahat. 7 years ago, pumunta siya rito. Siya yung pinakaunang pastor na umakyat dito. Na nakita niya yung kakulangan nung lugar. Kaya nagtayo siya ng lugar na pwedeng puntahan ng mga bata at makainin. Sila, yung mga pupunta rito, iba-iba sila. Every month, every year, iba-iba yung mga pupunta rito. So, word of mouth lang kami. Nakilala lang yung project dahil nagsimula siya sa isang tao na foreigner. Tapos nasabi niya sa ibang church. Kasi connected yung lahat ng church dun sa Amerika. So lahat ng church nagpupunta dito para tumulong dun sa mga bata. Bago sila kumain, hindi lang kasi dun natatapos yung gusto namin. Ang main purpose talaga ng project na to is makilala nila si Jesus ng more. Kasi baliwala yung pagkain kung di nila makikilala yung tunay na magpapakain sa kanila. Bata, binata, matanda, lahat. Halos lahat sila dito ay nabubuhay sa tulong ng basura. Mga bagay na itinatapon dahil wala ng halaga na siya namang kabaligtaran para sa kanila dahil ginto ang tingin nila rito. Sina Alfred, 9 taong gulang, at Anthony, 10 taong gulang, ay mga batang mangangalakal.
Mga murang isipan na kumikita ng murang halaga sa araw-araw. Napasok pa kayo? Ako pumapasok. Anong grade mo na? Yan pa lang. 1? Ikaw, anong grade ka nung tumigil ka? 1. 1 din. Ano yung dala nyo? Yung, Bakal. Bakit? bebenta nyo yan? Bebenta nyo? Saan nyo kinuha yan? Doon sa mga bundok. Sa basura? Ano ginagawa nyo sa perang naiipon nyo kapag nabenta nyo yung nakalakal nyo? Pagsusugal to. Kung ano. Sino susunod? Natulong pa kayo sa mga magulang nyo? Opo. Natulong kayo? Pambili ng pagkain. Opo. Magkano kilo niyan? 1 kilo 8. 8 pesos? Mga magkano na bebenta nyo sa isang araw? Or pag nagbebenta kayo? Isang kilo lang? Nakakailang kilo kayo? Mga 30 tsaka mga 100. 30. Naghahati kayo sa kita nyo? Opo. Pantay-pantay. Pero mahirap yung ganun trabaho. Mo, bibilad ka sa araw, tapos alas 4, alas 3 na madaling araw, kailangan nangangalakal ka na para may maibigay ka na kagad dun sa junk shop. Tapos kahit nasa murang edad na sila, nagtatrabaho na sila yung mga bata. Katuwang ng pangangalakal, ang isa pang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa ganitong komunidad ay ang pagkaroon ng isang junk shop. Aming natuklasan na ang karamihan sa kanila ay mga dati ring mga batang mangangalakal na nagsikap at nagpursigi na ngayon ay may maayos ng buhay kumpara sa dati. Nagpasama kami kay Aling Agnes upang subukang maghanap ng isang junk shop at kapanayamin ang may-ari nito. Ang ilan sa kanila ay mailap at ayaw makunan. Sa pangangambang kumalat ito at makarating sa kinauukulan na maaari silang paalisin sa kanilang pwesto. Sa aming paghahanap, isa na namang batang mangangalakal ang aming nakilala. Si Toto, 12 taong gulang, ay nangangalkal din ng basura tulad ng karamihan ng bata dito sa Smoky Mountain. Matapos ang mahigit 1 oras na paghahanap ng isang junk shop, aming nakilala si Mang Juanito, isang junk shop owner at isa ring tricycle driver. So, gaano katagal nyo na po yung business? Tagal na, 1985. Bakit ito po yung napili nyong... Dito kasi ang andito kasi yung pera, tsaka madali ang pera dito. May anak akong nag-aaral ng education. Nagtatapos na siya sa taong ito. Sa kasulukuyan, nag-i-intern siya sa Bimapa High School. Basura. Maraming pera sa basura. Kasi nandun ang pera sa basura. Kaya, nagkakakitaan namin dito yan. Mula pa ng dito na kami nabuhay mula pa ng sa ngayon mababa kasi ang kilo ngayon tulad ng bakal. Dati ang kilo ng bakal mabot sa 15 pesos 18. Ngayon 8 pesos na lang kasi bumaba sa mga tanso. Dati ang tansong pula 400, ngayon na lang nasa 180 na lang gano'n. Hindi nyo na natatanong kasi ang Smoky Mountain na yan, may kasaysayan yan. Kasi lahat ng turista pupunta dyan sa bundok na yan kasi mausok dati. Sa ngayon wala na siyang usok kasi pinatag na siya ng 50 bulldozer. Tapos yung basura niyan, ilipat na sa Carmona. Yung panibagong basura, nasa tagong lugar na yun kasi private na ang dating kasi may buwardyado na yun. Walang basura ang walang pakinabang at may pera talaga sa basura. Yan ay ilan lamang sa mga salitang maririnig mo sa kanila habang nangangalkal ng mabaho at masangsang na basurahan. Ang ilan ay nagsimula sa murang edad. Mas kinailangang piliin ang pagtatrabaho kaysa sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Ang ilan ay nakaraos, nakapagpatayo ng junk shop at kumikita ng sapat para maiahon ang pamilya sa hirap. Ang ilan ay patuloy pa ring naghihirap.
ngunit hindi nawawala ng pag-asa. Talagang nung ang laking bagay nung nagpunta kami sa Smoky Mountain na ma-realize mo na makontento ka sa kung anong meron ka. Kahit gaano kahirap yung trabaho mo, kahit gaano kababa yung estado ng trabaho mo, basta marangal, saludo ko sa trabaho nila. Kumbaga sa atin, yung nagre-reklamo na tayo sa yung hirap o yung wala tayong baon o tila yung baon natin. Hindi natin alam na meron pang ibang tao na mas naghihirap pero kumbaga masaya pa din sila sa kung anong merong pamumuhay sila. Saludo kami sa mga basurero. Aminin nyo man o hindi, tayong mga mayayaman at mga may kaya sa buhay, karamihan sa atin ay walang halaga ang tingin sa kanila. Mga palaboy lamang na wala ng ibang ginawa kundi ang mangalkal ng basura at magpakalat-kalat sa daan. Walang silbi na parang isang literal na basura. Pero sa kabila ng lahat, mapapaisip ka na lamang kung papaano pa nila nagagawang umiti sa kabila ng kahirapan. Kung bakit mas matingkad pa ang ngiti ng mga batang ito kumpara sa mga batang may magagarang damit, mamahaling kagamitan, malambot na higaan, ngunit umiiyak pa din. Ano nga ba ang importante sa buhay? Yaman? Luho? Karangyaan? Isang tanong na maaaring masagot ng mga batang ito. Mga batang ang mentalidad ay napupuno ng pag-asa. Matatag ang puso't isipan, mga laki sa hirap, kung kaya't kinakaya ang lahat ng hirap. Mga kalidad na hindi mo matatagpuan sa mga batang laki sa layang. Mga kalidad ng isang tunay na pag-asa ng bayan.